Magandang gabi sa lahat ng mga kasama at mga kapatid. Sumayin niyo nawa ang kapayapaan ng Diyos, mga kapatid. At sana'y sumayin niyo nawa ang liwanag at naway magliwanag ang iyong mga kalooban sa pamamagitan ng pakikinig sa amin. Ano pat, muli kaming nagbabalik na upang ating talakayin ang mga bagay na ito na kinakailangan ninyong matandaan. Kapag kayo'y naging kasangkap na sa aming bayan, ay kinakailangan nga magbuhat sa ating kasuotan na kapag tayo'y sasamba, ay kinakailangan malinis at bawal sa mga babae ang maghikaw o magbutas ng kanyang mga tenga. Sa mga lalaki naman, ay pinagbabawal namin ang magkudlit ng kanilang mga balat. O sa ibang salita ay tinatawag din namang pagtatato. Ay pinagbabawal po ng bayan. Sa babae man o sa lalaki ay sila ay magkatulad na kautusan. Sa lalaki ay pinagbabawal ang tinatawag na pagkukudlit at ang paghihigaw din naman. Gayon din naman sa mga kababaihan na inyong ingatan palagi, mga kapatid. Kaya't sana mula sa aming tinuro magbuhat sa nakaraan na naroon yung buhok ay huwag gugupitin kapag ang babae. Hayaang humaba, hayaang manatili nawa ang katimtiman na upang mayahayag sa inyo ang liwanag ng katwiran na siyang nag-iingat sa inyo, magbuhat sa inyo pagiging maamo o pagiging masunurin nga na naroon o magiging masunurin o maamo sa katwiran, sapagkat kayo iniingatan na upang wag kayong mapagsamantala ng ating mga kaaway na masamang spirito o may mga taglay na masasamang spirito tulad ng mga masasamang tao na mga masawayin sa katwiran at totoo nga sila'y tunay na manlalabag at sila'y pumapas lang ng mga kapwa na walang awa. Kaya sana sa lahat ng mga utos na ito ay inyo nga pong tuparin, mga kapatid, na tayo wag maging manlalasing, maging ibot ng salapi, maging sakim, at wag tayo mapopot sa lahat. Wag tayo mapopot, wag tayo magagalit sa lahat o ang pagiging magagalitin ay masaway nawa at ang ikalima ay ang kangkapotan. Sapagkat kapag tayo napopot ay tayo ngay tunay na pumapatay na. Kaya hanggat maaari, mula sa mga bagay na yaon, namin sinasabi o pinapauna na, ay huwag ninyong gagawin. Tulad na lang, dahil nga kapag ikay naging kasangkap na, lahat ng kautusan ay kinakailangan maganap sa atin, na ating tuparin, na tayo'y matutong huwag maging makalayawan, na tayo'y wag tumulad sa kanila sa mga tagalabas na siyang makalayawan, manlalasing, mapangalon niya ay wag ninyong gagawin. Mapagsamba sa Diyos-Diyosan at maging sa kapuotan na siyang pinagmumulan ng pagpatay. Mga ganyong bagay, mga kapatid, ay huwag ninyong gagawin. Inyong ang iwasan, layuan ng mga bagay na gayon. Ang sa atin, anyo pa lang ay nilalayuan na. Kaya saway nawa ng katwiran ang mga taong gayon. At sana, ang mga ating nasusumpungang mga kalikuan sa labas, ay wag na sana natin wag na po sana natin maging kasanayan, mga kapatid. Na tayo nga ay magsanay tayo na palagi na tayo'y nagdadalisay na ating mga kalooban. Sapagkat sa mga ganong bagay, tayo'y naiingatan ng totoo. Ano pa, kinakailangan ang kamalian o ang kalikuan man ay huwag masumpungan nawa sa ating mga kalooban na palagi tayo mamalagi sa aral, mga kapatid, na siyang ang liwanag ay tinataglay natin sa pamamagitan nating mga paggawa. Gayon din naman ang karunungan
na siya nagpapaalala sa atin na upang sumunod sa mga kautusan o maging sa aral man, at gayon din naman ang pag-ibig na kautusan na ating tinutupad araw at gabi, at ang pananampalataya ay huwag mawawala sa ating mga puso. At gayon din naman na ang karangalan o ang katotohanan nga sa ganang ating mga sarili ay huwag mailayo na ating palaging pag-aralan na upang tayo'y mamuhay na ayon sa katotohanan na may taglay na katalinuhan. Ang ika-6 ay ang karangalan na ang pananampalataya nga ay ating kinangaral, mga kapatid. Na ang pananampalataya, handa kang ipaglaban, na handa mong itaguyod na upang ating harapin ang ating mga kaibayo sa pananampalataya, lalong-lalo na ang tinatanyag natin yung sa aral, na ang aral na tayo ay tunay na liwanag sa paggawa ng mabuti, na tayo ay pinapaging dapat sapagat ang kabanalan ngayon nasumpungan sa atin na ang pagmamagandang loob o ang kagandang asal man na siyang katangian ng tunay na mga kapatid. Kaya ang bagay na ito ay muli kong ulitin, mula sa liwanag, karunungan, pag-ibig, pananampalataya, katotohanan. Sa katotohanan, na doon yung pananampalataya nga, na sila ay may yung katalinuhan nga na ating iniingat-ingatan, na ating handang ipaglaban ng katotohanan na nasa atin, na tayo may tanda ng katalinuhan, na sila pinagsasama natin. Ang katotohanan ay may tanda ng katalinuhan kung inyong nalalaman. At ganyan din naman, ang sa ika-6 ay ang karangalan na itatanyag natin ang aral at tayo napupuri sa gawang mabuti. Kapagkat gayon nga, totoong ang Espiritu ng Diyos ay sumasa atin. At lalo pat kung tayo nananatili araw-gabi na upang ating may sagawa ang ating kalayaan. Ang ika-7 ay upang huwag tayong maligaw ay ang katapatan na tayo mamalagi. Mamalagi tayo hanggang sa huli. Sapagkat ang magiging wakas niyaon ay pagtatagumpay. Ang wakas niyaon ay ating ang matatamasa, matatahak natin sa pamamagitan nga ng pagtalima. Kapag ikay tumalima, ang gantimpala naway darating. Ano pat, gayon ang aral mga kapatid, na iyong sinusunod, na tayo sasamba, gagalangin ang Diyos. Walang Diyos liban sa Kanya. Na ating siyang kikilalanin hanggang sa uli. At siya lamang at wala nang iba. At mananatili tayo sa Kanya at ang Kanyang kautusan ang siyang maghahari sa ating lahat. Na anupat ating ngang susundin na ayon nga sa ating kalayaang kinaglay. Lalo pat mga kapatid, inyo nga nalalaman sa mga panahon na ito, ang lahat ng bagay ay dumarating na, lalong-lalo na ang mga hula na siyang hinula mula sa mga aklat na siyang tinatakan. Kaya mga kapatid, aking niyang ibinubunyag o inahayag sa pamamagitan na ng aming pananampalataya na ang mga bagay na ito ay kinakailangan nating huwag malimutan, na ang kalayaan ay kinakailangan huwag din limutin sapagkat ayaw namin na kami ay malilo ng sinuman. Kaya't amin nga ipinagdidiinan na upang matutunan ng bawat isa na muli na ang aral ay kinakailangan matutunan ng lubos, kailangan matanggap sa pamamagitan niya ng kanilang mga puso na buong buo at walang anumang bagay na karumihan, na kinakailangan palagi silang handang tumanggap at manatili o mamalagi man. At sa bagay na gayon, ang katotohanan nga ay sumasa kanila. Kaya aking nga muling ipinapaunawa sa lahat ng lahat ng mga katuruan ng Espiritu ay magbuhat sa langit. Kaya tayo mag-ingat mga kapatid. Alam natin na maraming mga iglesyang itinatag. Datapwat ang katotohanan nga ay hindi nila natutunan ng lubos. Sapagkat walang karangalan. Lahat sila ay sumasamba sa kanilang mga sarili.
maging sa kanyang sariling kapakinabangan nga o yung tinatawag na kanilang makatyan ay kanilang sinasamba sa na kung ating pag-aaralan niya ay hindi gayon ang aral. Palibasay, tayo nga ay nasa daan ng liwanag. Ang katapatan nga ay nasumpungan sa ating mga puso. Kaya ating nalalaman ang lahat ng katuruan na hindi gayon ang buong katapatan. Hindi gayon, wala roon ang turo na upang sila mga ligtas, mga kapatid. Kaya amin niya muling inuulit na mga bagay na yaon na pag ikay na anib na rito o naging kasangkap nga ay tayo nga'y matututong tumupad. Tutuparin natin ang mga kautusan na siyang ibinigay sa ating lahat. Natulad sa sinabi ko, na ang Diyos ang lagi nating paglilingkuran. Gayon din naman na ating bayan o ang ating bayan nga ay maglilingkod tayo na upang maipangasiwa ang lahat ng bagay ng kabutihan na magbuhat sa kautusan ng pag-ibig. Na kung saan na ating nga silang hihingkayatin sa pamamagitan ng gawang mabuti. Na ang pag-ibig o paggawa ng pag-ibig niya ay siyang sumasagip sa lahat na upang sila'y matawag at maitanyag natin ang sa kabutihan. Kaya ating nga tatandaan na ang pag-ibig niya ay mataglay sa atin na tayo lumingap sa lahat. Ang kabutihan niya ay siya maging silbi, ay siya magiging tanda ng kabutihan na upang ang kabaitan niya ay masumpungan sa atin. Ang kaamuhan ay manatili na upang tayo tumalima at maging masunurin niya sa pamamagitan din naman ng turo na upang ang kalayaan ay ating maisagawa. Na ang kabaitan niya ay masumpungan sa atin. Ikaapat, na ang kabanalan o yung tinatawag na ang gawa ng kabanalan niya ay siya magpapatuwid sa atin. Sapagkat sa mga gayong bagay na ating itinatanyag ang aral na huwag tayo maglalasing, na huwag tayo makikiyapid, huwag tayo mangangalon niya, huwag tayong mananakit ng sinuman, at huwag tayong mapag-isip ng masama sa kahit na sino paman, sapagkat gayon nga ang turo. Ngayon, sa ikalima, na yun nga ginawa na natin ang lahat. Ang ikalima nga ay kinakailangan mapasakdal tayo na ating sinasanay sa pamamagitan ng pagsunod ng kasanayan na at naugali nga na ano pa tayo'y tumatalima sa lahat ng itinuturo ng Diyos unang-una. At gayon din naman ang Espiritu na tayo'y binigyan ng kalayaan na upang ating maikasatuparan ang lahat ng inuutos ng Panginoon. Ang tagapagturo nga ang Panginoong Hepsiba na siyang aming ipinanghihingkayat at ibig mapaunawa sa lahat na siya ang tagapagturo, na siya ang ulo dito sa bayan, na siya ang bayan ng katapatan. Kaya ang lahat ng mga bagay na ito, mga kapatid, ay kinakailangan tandaan natin na hindi po Kristyanismo ang aming tinuturo na mula sa salitang Latin, na mula sa wikang Latin. Ang Kristyanismo o mga tagapagsunod ni Kristo ay hindi po gayon ang aming itinuturo sa inyo. Kaya aming nililinaw na kung liliwanagin na ang aral dito, ang bata ang nangangasiwa, mga kapatid. Nasa pamamagitan niya ng Diyos na siyang mga ama ng ilaw na katuwang ng katuwang ng Panginoong Hepsiba sa pamamagitan niya ng mga utos ng liwanag na siya nag-uutos sa atin na ating itanyag ang saliwanag palagi na upang ipandaig laban sa kadiliman. Mga tayo mga ligtas laban doon sa mga pumapatay ng laman. Alam natin na ang kapanginiban ay lalong lumalago, lalong dumadami na hindi ninyo nalalaman. Dapat ngayon ay aming binubuksan sa inyong mga puso. At mayroon kaming nataglay na hula
na may mga ilang iglesia o isang samahan na pinamumunuan na ng Diablo. Kaya't kayo mag-ingat na nakasulat na nga sa aklat ni Ezekiel na ang daan ng Panginoon ay siyang walang kasing sama. Ang wika ng propeta, walang kasing sama, walang katulad sa kasamaan. Ang tawag nga ng Biblia ay ang daan ng Panginoon na inyong ang layuan. Huwag ninyong dinggin ang kanilang mga aral sapagkat kayo'y maliligaw. Sila'y malupit sa kapwa. Sila'y mga patutot. Sila'y nakasisunod sa mali o sa kalikuan. Kaya't nakasumpungan niya ang isang matinding kapuotan ay nanahan sa kanila. Ano pa't mga kapatid, na aming ngang binubuksan itong bagay na ito, ay huwag ninyong hahayaan na sila'y mangaral kahit saan, sapagkat sila nga'y pumapatay, mga magnanakaw din at tulisan, at ang kapuotan nga'y masusumpungan sa kanila. Muli, sila'y mga magnanakaw at tulisan, mamamatay tao, at napupuot sa lahat, at mga nadaig pa ang salitang kapuotan sa kahigitan ng kasamaan na masusumpungan sa kanila. Kaya't mga kapatid, sa pamamagitan nga ng aming pangangaral, makasumpong nawa kayo ng unawa, inyong katakutan ang salita ng Diyos na siya nagliliwanag sa ating mga puso. Na ibig namin layuan ninyo ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Huwag kayong maging mananambahin o sumasampalataya sa mga ginawa ng kamay o inanyuan man, o maging sa larawan na siyang iginuhit ng kanilang mga kamay, na siyang iginuhit ng mga kamay ng mga tao. Huwag ninyong sasambahin o paglilingkuran man. Ingatan ninyo ng pananampalatayang ito'y aming tinuturo sa inyo. At kayo'y sa pamamagitan nga ng turong ito ay muli niyong tatandaan na tayo ay magpakapantas, maging makasulatan, maging maingat, maging matalimahin, maging mapagtanong, mapagbulay sa katwiran, o mapagbulay sa mga ipinapayo na ibig kong salitain. Mapagbulay sa mga pinapayo ng salita ng mga hula, at laging nag-aaral ng salita ng mga katwiran, sapagkat kayo nga palibasay kayo nakinig sa tunay na kaligtasan na siyang ang bayan ng kaligtasan. Huwag nawang mangyari o masumpungan man sa bayang ito ang kamalian na gawain, sapagkat sila nga'y nangasiliko nag-iba ng daan na tungo sa pasikot-sikot o paliko-likong mga daan o daanan. Pasikot-sikot na daanan, kita ninyo na mga kapatid. Alam ko na inyong nababatid na lalo pat amin yang itinatalastas sa lahat ng inyong mga puso. Na huwag kayong makikinig sa mga nagpapanggap na mga mangaral o may mga taglay na katotohanan, datapwat hindi nila alam ang buong katotohanan ng salitang katotohanan. Kaya't kayo'y naligaw. Niligaw ng marami. Aking ang tinalakay na magbuhat ng pasimula ng aking pangangaral. Kaya't sa buong sanglibutan nga, ano pat aking nilalakasan ng aking kalooban sa atas na inatang sa akin sa pangasiwa ng kanang kamay na upang ihahyag ang buong katapatan ng pananampalataya. Ako'y nagtitiwala ng lubos
haharapin kita, baging sino man sila. Kaya't ang hatol ay hindi nila naunawaan. Ang lahat ng bagay na yon ay aming ang itinuturo muli sa inyo na huwag kayong liliban.